sa Land of Dawn. Dito na natin malalaman kung mapapatagal pa ba ng Omega ang serye o tatapusin na nga ba ng Welcome to TLPH ang Mobile Big 6 Legends! still at number 1. Dito yung literal na ihahain na lang ni Daddy JP sa kanyang mga kasama. Being the dad that he is, yung mga gantong klaseng play ay pupuhunan talaga sa early facing ang TLPH. Parang may natutunan ako doon. Pwede ka pa nang bumaril galing sa lugar na yon para may anggulo ka. Ganda, no? Oo nga eh. And ito yung maganda na talagang may mga matututunan. Kaya yung mga nanonood ngayon sa inyong mga kabahayan, itumutok na kayo kasi ito yung mga mamimiss out nyo. At saka mamimiss nyo rin kami. Biruin mo, 2 weeks tayong mag-aantay ng FPL. Pero Tama. look at this. Si JB ay agarang masasaktan pero ayaw umalis ng bush. Ayaw eh, no? Matibay talaga to si Danny JB eh. Naagaw at nakuha yung Little Wonder. Pero ito naman yung maganda eh. May mga ano pa pala, may mga Dragon Balls pa palang naiwan doon. Yeah, and bukod pa doon, syempre, i-expect natin ngayon yung mas aggressive note for Daddy JP kasi kanina more on the counter and protection talaga siya eh. Ngayon siya talaga yung pwedeng gumawa ng action for TLPH. So far, wala pa naman tayong nakikitang malupitang palitan. Talagang konting sakitan lamang sa loob ng ating mapa. Sisilipin natin ang Infinix in-game equipment at makikita nga natin na nagbibuild pa nga ng mga sapatos na pang Jaforms ang dalawang teams dito. Wala pa, kumbaga, niluluto pa lang, wala pang kumakain. Nagpapakiramdaman lang. Gusto ko lang sabihin na ang daming animals dito sa Team Liquid. May ibon, may kabayo, may pusa. May and, chow. may chow din. di naman hayop yung chow. Sorry, sorry. Yung Cho yung animal lover. Okay. Sige. Tama. Marami rin mga nanonood ng MPL, mga animal lover. Ayan. Shout out sa mga nagmamahal ng animal. Ayan na. Wait lang magsisimula na yung unang pagong ng laban na to. Ito, animal din to. Itong Oo. pagong. Ito ang pag-aagawan nila. Tsaka activate ang animal instincts din dito ni Luis. Flicker na gamit ni Luis dito ngayon. Si Carl TC ay papasok na natin gamit yung 5 beats. Pero si Antonio makakakuha nun. Plus the first Wow! one. Gamit na rin kagad ng internal call. Sanford Sanford? makakatakas pa. Labang yung glorious pathway. Pero pinipigilan dito yung kabayo na makaalpas. At Omega ay nakakuha ng dalawa. That was Sinubukan na lahat Yeah, and a very nice layer here for Smart Omega. Tapos maganda doon na nagpo-forward pa sila. Kasi lamang naman sila eh. Oo, at talagang alam ng Smart Omega na may kalamangan sila ngayon. JB, hindi tatama ang sipa, pero Carl TZ. Habol siya dito nagamit yung electrifying beast. Napakalikot. Kala mo umuui ang yung pusa eh. Tumatagal na talaga ang paggamit ng electrifying beats doon ni Carl TZ. Yeah. Mapapaungi-aa ka talaga sa ganong galaw. Pero ngayon ay medyo para sa Smart Omega, maganda yung early facing nila, especially with the proper layer nga dito ni Chakwen as well as Ukir. Doon natin mas expect nga yung expertise niya sa paggamit, pagbalance ng Deadly Grass and yung Curse Blast. Oo, tapos ang maganda pa doon ay alam niya kung kailan maganda ding mag-flicker papasok. Dahil kadalasan parang sakit ng mga ibang mages na pagka yung flicker never nilang gagamitin for offensive purposes. Kumbaga, aantayin nila na papasukin sila ng assassin. But this time around, Omega ang nakakalamang, maliit na kalamangan lamang, pero tinutulak naman nila kahit papano. Oo, si JB ngayon ay kumukontrol din ng mga bushes dito and alam natin na flicker ay available din sa kanya. Pwede na siya nagamit. Aba si OF ay nandun din pero si Sanji ang makakakuha ng kill na iyon. Napaka-violente nun, men. May feathered airstrike na nga, may iniiwasan ka pang sunod-sunod na bala. Oo. Tsaka confident sila Oheb na wala magiging follow-up kay Ukir, knowing na wala rin siyang flicker. So, siniz agad ng TLPH yung moment na yun. Di nila pinakawalan pa doon si Ukir. At mukhang lalabas na nga ang pangalawang pagawang ng larong ito. Lamang ang Omega in terms of the objectives pero mukhang mauuna na ang TLPH sa pagpwesto around that Lord area or Turtle rather. Sanji. Luis, makatakas ka nga ba? Okay, atras muna siya dito. Available na actually yung kanyang flicker. So ngayon ay nagpepwestuhan na ang magkabilang komunal dito sa ikalawang bagong ng laban na ito. Habang sabi dito ni Chuck, okay, dito muna ako sa gilid. Aantay lang ako ng pagkakataon para tumalon. Oo, talagang ito na yung galaw ng isang gatot katsa naman talaga eh. Yung tipo na mag-aantay ka ng perfect AOG o perfect con. JP, cheat kondo is available. Ayan na si RJP, nakasipa na nga agad. Pwede na simula dito kay Sanji. Habang itong si Carl TC, kailangan ding umatras. Pero si Luis makakuha ng bagong na yun. Tumama din yung kaltok mula dito kay Aldoni. Luis with a kill. Atras mula ang Team Liquid Philippines at nakalam mga Omega. Ang maganda doon kasi sabihin man natin may maganda sipa si JB, but remember, isang member lang yon na kanyang na-eliminate or natatanggal. But for Smart Omega, kinapitalize sila dito yung AOE na meron
Ukira. Very nice timing onto the Terrify by the way, and as well as Andorio being aware do sa kanyang capabilities. Mapapanood nga natin kung ano yung nangyari doon sa turtle fight na yun sa ating replay. Magandang sipa mula dito kay Yun, JP, but as you said, lahat ng mga follow-up damage na nanggaling dito sa side ng Omega ay sapat para makuha ang turtle na yun. Kaya naman a couple of kills plus the turtle, nakakalamang pa rin ang Omega ng 300. Yeah, and that's the prepare a counter attack nga na Infinix key to victory ng Smart Omega na ngayon ay nangyayari na. Okay, nag-aabang dito si JP kung sino ang kanyang masisipa. Hindi ba naman available ang kanyang flicker dito, pero nagamit at the burn yung Feather Earthstrike para mabilisan lamang makapag-clear. Basag na yung Torre sa taas. Ganun din naman sa may bandang ibaba sa magkabilang kupunan. So at least na-equalize no, yung mga nangyari. Palitan lang ata talaga ang magiging sagutan sa larong ito. 4-4 ang ating kill score. Stamic naman ata pero hinihintay lang kasi talaga nila yung tamang oras para mampitas. At Exactly. ito na rin si Owen, may Sky Piercer na rin naman. Exactly. At ngayon, they're Yun, no? waiting and pouncing on Nandorio. And the way that we see it, kahit sabihin natin most of the highlight plays ay parang nagmumukhang Smart Omega yung lumalamang. But what we're not seeing is that until page, magaling silang bumawi sa mga things na akala natin maliit lang pero malaking bagay na pala. Oo, big rotation mula dito sa Smart Omega. Punta sila sa baba para mag-push. Pero mukhang magbaback off naman dahil 15 seconds na lamang bago lumabas ang ating pinakahuling pagong. In terms of turtle score ay lamang ang Omega. 2-0 ang turtle. Pero may hawak ng kalamangan ay TLPH at pasisilip natin yan sa ating Infinix in-game equipment kung saan makikita mo na yung mga 500 ay nasa kamay pala ni Sanji. Yeah, at malaking bagay ito kasi nakikita agad natin maaga siya nakabuild up ang kanyang glowing wand. But aside from that, is that nakikita natin for Smart Omega na hindi na nila hinahayaan pa na early facing pa lang nabugbog sila. So that's a very nice kickback onto JP, what TLPH is attempting to do. Okay, si JP dito ay kumakasalan ng kanyang Jeet Kundo. Ngayon, nahatake ni Sanford sa kanilang poder. Sanji, andun yung kanyang poke. Pero si Carl TC medyo malayo, parang humahanap ng buwelo Malayo ang starting line para dito kay Carl TZ pero malapit na ang turtle para sa Omega naman. Half JP. HP, nagamit na rin dito. Revitalize! Ganda na sipa dito. Ngayon gagamitin na ni Carl Turtle TC Guard! yung kanyang kakayahan para makuha yung bagong na yun. Sanford isukal na yung mga damage. Pero hindi sapat dahil mapapatay siya din ni Jom. Double kill ang Oheb? makuha niya dito habang si Oheb ay napapflicker na nga rin. Andoria pasugod pa rin. Pero dire-diretso lamang ang Smart Omega pero kailangan na umatras ng cavalry. Okay, 3-4-1 yung naging trade-off natin and definitely ay lumamang doon ang Smart Omega pero sa may bandang gitna. Okay, naibit ata siya. Aray ko po, napakakate at Andorio ay papangungutin ang Young Goat. Parang medyo nag-limit testing ata si Carl TZ doon. Entering a 4v1 or a 4v2 scenario. Sadly, tumama ang deadly grasp ni Ukir. At kaya naman makakakuha pa ng additional kill ang Omega. Officially getting the lead once again. Maliit man ang lamang, at least nandun pa rin sa pwesto na hindi sila binabaon ng DLPH. Ito na yung importante, sumabay instead of just waiting for someone na magkamali or magkaroon ng error. And for Smart Omega, siniseize din nila yung chance na laging maganda yung timing ng Eternal Guard ni Ukir. And take note guys, isang beses siya namatay and that was it. Pero most of the kills ay lagi siyang present na rin for the team of Barangay. Oo. At equalized na naman ang ating laro. Sa pagsilip sa Infinix in-game equipment ay pa-Holy Crystal na rin pala si Carl TZ. Yan ang hinihintay na power spike ng isang Joy. Kaya mukhang mag-aabang na naman ang Omega. Kailangan nila pala mahuli ang Young Goat. Oo, nakakatakot yung mga pagkasa dito ni JP. So far, alam din ang Smart Omega feeling ko na wala ring flicker itong si JP for the next few moments. Pero ang ginagawa lang ng Team Liquid, binibigyan ng espasyo itong si Carl TC na makakuha ng mga kailangan niyang gold. Yeah, ang maganda dito for Smart Omega, hindi sila masyado nagbubukod-bukod kasi doon sila pwedeng dalihin ng TLPH. Remember, may pang-isolate na play pa rin dito si JP. So may isa mang pumukod, doon pwedeng pumuro yung TLPH. So that's why very aware sila, lagi silang malapit sa isa't isa. Even the movements ay nagre-revolve here onto Ukir and even Jom. At sakto, no, first lord of the game, mukhang mauuna sa pwesto ang TLPH. Aagaw pa nga si Carl TZ ng isang green camp. Pero in terms of push control, napaka-solid ng na-establish na pwesto Ouch. dito ng TLPH. Sakit kalahati kagad yung buhay ni Ukir. Buti na hindi siya tinamaan doon ng Sonata. Kailangan mag-recall ni Ukir kung gusto niya magkaroon ng mas matinding presensya pagtungo dito sa Lord. Pero si JP andito pa rin at nanggugulo. Oh, solid talaga ng Granger Fire sa amin. Isa sa mga low-key na nakakairita dito ngayon sa ating meta na ang layo mo pa lang ay chinachani ka na. Saka bukod pa doon lagi dito for Smart Omega na may machani man sa kanila, they make sure na nasa vicinity or abot nung
pagbagsak ng Eternal Guard ni Uker para Ayun hindi na. sila masyado lugi kapag nag-counter-attack sila. Tingnan nyo yung layo lang nila sa isa't isa, sobrang liit lang. Oo, at mukhang i-reset na naman ng Lord. TLPH looking to slow the game down. At dito ka mapapaisip, no, parang wala din naman kasing clear winner kapag nag-late game to. Parang lahat sila parehas early to mid ng power spike. Yeah, and that is why napapansin din nila na kailangan muna natin ng kill. They need the numbers. And speak of numbers right now, ang pinakamataas na damage is the 4-star, pero may isang masisipa. Ayun na si Oh, no! dito pero nagkamali ata. Si Daddy JP nang nasipa doon. Pasok din. After the goal. Yung tinamati si Jack Mamba. Pero nandun yung Todd Sanford. Sinasalong yung damage. Si Carl TC. Kailangan na rin lumayo. Si Luis at ang buong kupunan ng Smart Omega ay re-recta na nga rin dito sa may Lord na ito. 4v5 ang magiging laban. Federation gamit rin Sanford. Pero ang sakit Rander. Pero ang sakit ng damage. Pero si Andor Carl TC. makakuha ng Lord. Carl TC dito na. Uya. Si Joe may matutunaw din. Ukira kailangan na lumayo. Pero si Andor nakikipagsabayan sa tatlong miyembro mula sa Team Liquid. Late search ay available. Pwede pa atang tumakas pero Core TC. Hinahanap pa rin si Antonio. Lumipad. Lumilipad si Sanji pero mukhang may Tore na haharang sa kanya. Here comes Carl. Pero aabot nga ba yung damage? Even Queller kakabit pero hindi sapat ang damage. Lord pa rin ay mapupunta sa kamay ng Omega. Oh my gosh, grabe yung makapigil hininga yung pagpasok ni Carlito doon. Pero may kakayahan silang salubungin yung Lord, ha? If ever man, ang pinaka nakikita natin lumamang doon was actually Carl TZ kasi yung the moment nga na nag-dive in siya, maganda yung pinaka tinarget niya dito is actually Joe Menokir. Kaso nga lang nag-start yun dahil medyo nag-fail yung trajectory sana ng sipa ni JP. That's why may na-eliminate din sa kanila on the other hand. Oo, parang kung gumana ata yung sipa ni JP doon sa entire fight na yun, ibang-iba siguro ang itsura ng Lord na yun. But because of Omega getting that Lord, may chance silang ma-equalize ng larong ito. Lamang pa rin naman ang TL, pero JP, nahuli si Andorio. May nasisipa ba dito? Pero pinavertical lang si Andorio. Chakdo at ang buong Smart Omega dito ay paatras na nga rin. Marami mga nakumit doon. Even yung ultimate ni Jom, yung Zaman Force. Pero ang maganda naman dito ay Lord ay buhay pa rin. Oo, tsaka nagagamit din ito ng Omega. That's one turret Ayun, about to be down. At dumiliit na nga ang Gold Day Chakdo. Hindi tatama ang AOG. JP nagharap ng angulo. Ay, naku, niyakap siya dito ni Luis. Ang namis ata! At ngayon ay namatay itong si JP. Habang doon sa may bandang itaas, may ginagawa din na karampatang aksyon dito si Carl TC. Flowing yung minions doon sa may top. Pero yung catapult dito, mapipigilan ba? Hindi. Ang pagbasag ng Torre sa gitna ay tagumpay. Ang maganda dito for Smart Omega dahil nga sa isa sa famous quote si Chuck na antayin mo sila na medyo mag-blank ay doon naman nakikita natin na nagra-rise up to the occasion si Luis. And Look. nakita nga natin, he also leads some charges. Ayun lang, nahuli din, nayakap with an onward and earth shatter. Parang gigilata si Carl TC ngayon na kanina pa pumapalag sa 4 o sa 5. Oo. Ito yung sigurong Carl TC na sobrang alam niya na may damage siya. Sadyang nahuhuli lang. May gusto siyang ipatunayan kasi looking at the items, meron naman siyang patutunayan sa damage siya. Problema, kailangan mo maging wary sa multiple crowd control sa mga galing for Smart Omega. Hindi mo pwedeng maliitin yung capability talaga ng Idin to deliver and to dish out damage plus the onward air chatter play. Yun lang, minion lang ang kinil dito. Habang lalaban ata, Sanford din naman yung Glorious Pathway. Ang pupuntahan natin nila dito ay yung itong si Luis. Nasipa na nga rin, overhead with the kill. Pero si JP may ipit din sa kamay dito ni Joe. Mamang si Sanford. Ang magiging next target, BJ with the kill. At andito na si Carlito Carl! Si Joe ay napadash out na nga rin. Ang problema nga lang ay nandito rin yung reinforcement mula sa Omega. Grabe yung palitan. 2 for 1. But still, makikita natin onto the cross-map play ay nakakalamang ang Smart Omega. Multiple heroes here onto the side of TLPH. Yung tanky heroes ay bumabagsak. So what more kapag naabot na rin nila yung target eventually, Oheb and Sanji. But the great thing about this is that make sure nila na laging free na makasayaw si Job knowing na well-farmed at meron na sapat na damage. Wala, rush ata to Yung Lord ay hindi malalapitan ni Carlito at malayang makukuha ito ni Andorio. Grabe yung mga retrihan ni Andorio. Ikalawa na to. Nice transition mula dito sa Omega. Nakalamang na ang DLPH ang 2K kanina pero naibaliktad nila ito with another Lord take na potentially pwede pa nga nilang gamitin para kumuha ng inhibitor turret. Most likely, ang Lord na ito ay lalabas na doon sa may bandang ibaba kung saan pwede nilang i-ensure na may makukuha na silang inhibitor turret dito. And opposite to what Cartis is doing na laging pumipilit na pumipilit, as Smart Omega, they're just waiting for anyone na mag-dive ng kusa. Diba? Laging Oo. nakaabang lang yung
onward earth shatter play ni Luis, and that's it. Hindi sila lagi yung nagkakaroon ng initiation, but instead, more on pang-clapback yung ginagawang action dito na Smart Omega. Kaya nga naman ay dedepensa muna ang kupunan ng TLPH. Maghanap muna sila ng paraan na pakalmahin ang Land of Dawn. Hindi pa naman ganun kalaki ang lamang ng Omega. Still just a 1.3k gold lead. Kung makiklear nila ang Lord na ito bago pa man makalapit sa tore, ay malaking bagay iyon. Pero mukhang si Jackto ay susubukan ipigilan ang side ng TLPH na harangan itong Lord na ito. Oo, no. And dito yung Feathered Earthshake mula kay Sanji para lang makapag-deal pa ng mas mataas na damage. Sanji dito tinamaan ng stun. Ngayon, after the course, nagamit na nga ni Kagad dito yung Shock Mamba. Ngayon, nakipagsabayan na at mamamatay si Sanborn sa laban na ito. Joe, nakakuha na rin ang Torre. Ngayon, igigilid lang muna na yung Lord. Meron pa sila mga videos dito. Habang doon sa may taas, ginagawa rin na aksyon. Itong si Carlito. Grabe yung cross map and yung trading. Wow. Okay. Desperate times calls for desperate measures. And that was a risk na maganda naman if ever para sa TLPH. Hindi pala if ever, talagang maganda kasi nga nakabutas din sila ng base. Kaso nga lang yung depensa. Ayun na, nakasipa na nga si RJB. Pero sakto yung ton mula kay Jack Mamba. Ngayon, nandito na pumasok na si Carlito the Great. nahuli. Si Luis naman na magiging Oh, wow. pamilibertado Oh, no. niya. At ano, makakatakas pa. Pero tumama na yung huling sapak ng Chicken No para maihatid kay OM yung kanyang kill. What a macro-centric play na dinaan din sa micro para sa TLPH. Krinosmap nila, naka-lord yung Omega, pero naka-inhibitor din sila. Tapos nung nag-overstay, oh my God, TLPH! Doon yung maganda na pag-creep up behind ni Carl Tizzy. At aside from that, alam na ngayon na nagumana na yung mga pilit plays niya. Ayan Okay. o. Ngayon, didiretso rin sila dito at mababasag yung ikalawang torre sa may bandang gitna. Clear! Nakasakit ang damage! Oh, no! Mula dito sa Team Liquid Philippines. Poppy Bertaldi ni Daddy JB. Pero mabubuhay pa ba siya? Nandun yung Blake Church. Pero atras muna dito si Andorio. Ang sakit ng damage mula dito sa mga miyembro ng Team Liquid Philippines. Lalo na yung combo ng Feathered Earthshake at saka yung Dead Sonata. Grabe, it all started with a single play na bubasag ng Torre. Si Carl Tizzy, and with that, unti-unti nag-crumble just like the foundation na kinecreate ng Smart Omega, yung naging opensa nila. Lamang na sila kasi nga nandun na sila nakaapak sa pinakabase ng TLPH. But what happened was that they were too focused onto the base that they forgot na may Carl Tizzy pa nga palang pwedeng lumikod. Oo, ibang klaseng shot call mula dito sa TLPH. Dito mo talaga makikita kung bakit sila currently number 1 sa Season 15 in terms of the regular season standings. Pero sisimulan na nga nila ang Lord. JP nakakonceal. Si Luis nakita niya. Ayan na, nasipa na si Luis dito. Pero si Andorio pa rin ang papangungon sa Team Liquid Philippines. Pero ito na ang pagbawi ni Orm. Nakakuha na siya ng kill dito. Pero takuhan mo lang Smart Omega. Si Sanjay ahabutin. Habang ng caution ay nabitawan na nga kagad ni Chakto sa ikatlong pagkakataon ay makukuha muli ng Smart Omega ang Lord. We have to respect that retry play by Ondorio. Pero for TLPH, they're the kind of team na humahanap sila. Kung tingin nila walang daan dito, mag-create sila ng new highway. And looking at their instant replay naman, the attempt here and the kick of JP leads them onto somewhat pinasok nila doon sa pinakaabot ni OM at Sanji, yung mga members dito ng Smart Omega. And that is why lumamang pa sila sa overall team fight. Oo, ang ganda din ng pag-alis ng side ng Omega. Alam nilang nakuha na nila yung objective. At bumagsak na rin si Oh, Andorio. Pero mukhang si Cartesian nakahanap ng angulo. Okay. Pero hindi na niya itutuloy. Oh, electrifying beats yung ginamit niya and ayaw na rin niyang mag-overextend dito just like yung mga ginawa niya nung ilan sa mga plays na inilatag niya dito sa Smart Omega, mas nagiging kalmado na siya. Oo, parang malapit na nga tayo sa game equilibrium no, for a lot of the other heroes na nakikita natin. Palock build na halos ang dalawang kupunan. At napakalapit pa rin ng ating gold lead. Wala atang gold lead na lumagpas ng 4,000 para sa game 2. Kasi nagre-reflect dyan yung sabihin nga natin pagsabay. Hindi nga pagsabay, pag-outmaneuver ni Andorio. When it comes to the objectives, doon talaga sila nakabawi and multiple turrets destroyed. Pero onto our gold leaders naman, mapapansin natin yung baby kick tandem is sobrang ganda ng pag-complement nila sa isa't isa. And as well as Carl Tizzy, finally nagpe-pay off nga yung ganong klaseng mga risky plays niya onto reaching the backliners for Smart Omega. At kung titignan mo nga yung dalawang deaths ni Carl Tizzy dito, ito yung isang 4v1 at isang 5v1. 5v1. so parang alam mong given na yon kapag lumabang ka talaga sa ganong kadami, eh most likely mabibigyan ka. But overall for TLPH ay may lamang pa rin. Grabe, dalawang hits pa lang yun. Ay, nag-5 hits! Ay, nabitawan mula kay Carlito. Ngayon lang ako nakakita ng ganong rhythm. Ngayon din ako lang nakakita ng ganong kasakit. Oh my gosh. Bilis ng ano na yun, ui-u-ua talaga yun. Inuia, pre. Diba? And imagine, lalo nang sumakit kasi may wishing lantern na siya. So kahit umaatras na siya, may damage pang
stage breakdown nun, dalawang perfect rhythm na dash tapos siguro isang sampal nung Starlium site at nag-burst damage lang talaga. At dahil dyan, 4v5 scenario here, may nasipa pa! Tumiba na naman si RJP dito at hinatid nila si Changlu doon sa antungan. Ngayon ay labag na rin yung eternal guard. Mamamatay si Okir. Tatlo kaagad ang napatumba mula dito sa Smart Omega. Kailangan matrisin ng Omega. Kailangan mag-replenish ng buhay dito ni Luis. Ngayon transition sa may bottom lane. Ang cavalry. 4 na segundo para dito kay Andorio. 3v5 scenario para sa pagdepensa pero mukhang hindi pa ipipilit pa ng TLPH. Magkaka-lord din naman. Evolve Lord pa ito pero hindi na ata. Wala nang pake ang TLPH doon. Nakaangat. Okay, kahit anong mangyari ay kakapit pa rin dito ang Smart Omega ngayon. Basag na lahat ng mga tore. JP hindi na tumama yung kanyang jet condo. Federal check naman. Mula dito kay Sanji Carlito ay nagamit na rin yung kanyang liquefying beats. Kailangan ng umatras at umiska po ng Team Liquid Philippines kasi yung enhanced na Lord ay buhay na. Okay, maganda na nasabihin natin ni respect nila yung capability pa rin na makadepensa ng Smart Omega. And the good thing about here for TLPH is nandoon sila sa side na makakalamang sila in terms of boxing out and protecting this Lord. Enhance or Evolved Lord na po ito, by the way, 21 minutes into the game. At pumaabot na nga tayo sa point na lahat po sila ay hollow stock item build na. At hindi mo na talaga pwedeng ibigay ito, no? Sa rule of the jungle natin, mabigay mo na lahat ng mga lord. Mabigay mo na lahat ng mga turtle. Ang pinaka-importante, huwag mong maibigay yung pinakahuli, Yung which is huli. the Evolved Lord. Tsansa na rin ito siguro ni Andorio makaganti no matapos siyang isolo kill ni Carl TC sa mid lane. Kung maaagaw niya ang Lord na ito ay napakalaking bagay noon para sa barangay. Oo, nakakatatlo na dito si Andorio. Lahat na halos ng objektiba ay nakuha niya. Ngayon, ang Team Liquid Philippines ay naghahanda rin sa panibagong aksyon na gagawin ng Smart Omega. Pero dito na yung nasipa kagad itong si Luis at namatay na kagad sa kamay dito ni Oheb. Kailangan Joke! matrasin ng Team Liquid Philippines si Salvo na yung mababa na rin buhay. Pero si JP buhay pa rin! Nabuhay pa rin si Danny James! Si Jack Mau ay pinagpabaril ni Oheb dito at makakadalawa na. Gitna! Itong si Oheb sa gitna naman. May mga minion pa silang kasama dito. Carl TC ay naghahanap din ng magiging target. Bilis siya dito ng immortality ngayon. Ang kupunan ng Team Liquid ay malaya ng papunta sa Enhance Lord. Multiple advantage here for TLPH, knowing lamang sila onto the laning, plus maka-eliminate sila isa o dalawa lamang, na-reach sila lahat ng scenario for them to actually take down this Lord. Ending Lord na nga ba ito? Dahil nga sobrang tagal na ng laban, eventually ay nakuha pa nila yung ganong klaseng advantage. Sa Bensang Marino naman para sa Omega. For the longest time, mga pagkakakilala natin sa Smart Omega ay sila yung team na talagang pumupuso lang. Sila yung team na depensa lang ng depensa hanggat magkamali yung kalaban. Pero para sa TLPH, para bang nalilimitahan nila ang kanilang mga mistakes sa pag-push. Yeah. Kaya naman sa Evolved Lord na ito na nagmamarcha sa mid lane, isang malupitang depensa na naman ng Omega ang kailangan nilang gawin. Nako, kailangan nilang kumapit dito at sabay-sabay yung flow ng mga minions dito. Si RJP sumipa na naman. Again and again, Luis na naman na naging target. Si Oheb ay nakakuha ng kill. Si Jack naman mag-iinag sa target. Gamit na dito yung kanyang Winter Crown. Si Oheb dito ay dire-diretso lang ang pag-normal hits. At dire-diretso lang din ang momentum na dala-dala ng Team Liquid Philippines. Another sweep ang ating matutunghayan as TLPH secures another point, securing top 1 for week 6. Marami ang matutuwa dahil dito sa nangyaring resulta, lalo na yung nag-aabang kanina na nag-aantay ng isa pang senaryo. We talked about this earlier, the scenario B for TNC. So panigurado ang Phoenix Army ay nagtitiwang din sa pagkapanalo ng TLPH ngayon. Pero palakpakan pa rin natin ang magandang laban na pinakita ng Smart Omega dito sa labang ito. Panigurado ay papasok sila sa 2-week break ng medyo mabigat ang pakiramdam. Pero sana bumalik sila ng mas matibay at mas malakas. Pakiramdam ko naman sapat yung 2 weeks na break na yun para maaral at tutukan kung ano ba yung mga maling nangyari or mga mishaps doon sa game na yon. But still, props pa rin para sa Smart Omega sa kanilang effort doon sa game na yon. And nakita naman natin yung naging improvement nila, to be honest, especially on to game 2. Kasi dikit naman tayo. Nagkataon lang na nagkaroon ng out of this world na call sila Carl TZ na pumush dun sa top lane. Oo, grabe din kasi bukod doon, yung micro gameplay din na pinakita ni Carl TC in the Yeah. mid. Who would have thought na makakita tayo ng isang joy combo na ganon kabilis at ganon kasakit. Kahit ako ngayon, nagulat ako yan. Tagal ko nang hindi nakakita ng ganong klaseng combo sa MPL. Dalawang perfect rhythm sabay normal hits. Grabe. Kaya naman pupunta na tayo, magre-rhythm of joy na tayo papunta sa main stage. Para naman makausap natin ang TLPH. Punta na tayo sa ating mga hosts.
Ladies and gentlemen, here are your winners, Team Liquid Philippines! Boys, congratulations ulit. Panibagong panalo na naman. Matanong ko lang kayo kasi ang dami nyo nang nakuha ang panalo within the 6 weeks span. Gusto ko kayong tanongin isa-isa. Ano ba ang gagawin na